Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kanya. At siya'y may isang alilang babae na taga-Ehipto na nagngangalang Agar. At sinabi ni Sarai kay Abram, Narito, ngayon, ako'y hinadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak, ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram, si Agar na taga-Ehipto, na kanyang alila, pagkaraan ng 10 taon na makatahan si Abram sa lupain ng Canaan, at ibinigay kay Abram na kanyang asawa upang maging asawa niya. At siya'y sumiping kay Agar, at naglihi, at nang makita niyang siya'y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kanyang Panginoong babae sa kanyang paningin. At sinabi ni Sarai kay Abram, Ang aking pagkaapi ay sumayo, idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan, at nang makita niyan siya'y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kanyang paningin, ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. Datapwat sinabi ni Abram kay Sarai, Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay. Gawin mo sa kanya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At ninuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kanyang harap. At nasumpungan siya ng anghel ng Panginoon sa tabi ng isang bukal ng tubig sa ilang, sa bukal na nasa daang patungo sa Shur. At sinabi, Agar, alila ni Sarai, saan ka nang galing? At saan ka paroroon? at kanyang sinabi, Ako'y tumatakas mula sa harap ni Sarai na aking Panginoon. at sinabi sa kanya ng anghel ng Panginoon, Magbalik ka sa iyong Panginoon at pahinuhod ka sa kanyang mga kamay. Pararamihin kong mainam ang iyong binhi na hindi mabibilang dahil sa karamihan. Narito't ikaw ay nagdadalang tao at ikaw ay mananganak ng isang lalaki at ang itatawag mo sa kanyang ngalan ay Ismael sapagkat tininig ng Panginoon ang iyong kadalamhatian. At siya'y magiging parang as ng bundok sa gitna ng mga tao. Ang kanyang kamay ay magiging laban sa lahat at ang kamay ng lahat ay laban sa kanya at siya'y tatahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. at kanyang tinawagan ang ngalan ng Panginoon na nagsalita sa kanya, Ikaw ay Diyos na nakakakita. Namusdan ko rin barito ang likuran niyaw nakakakita sa akin. kaya't ninulanan ng balong yaon balon ng nabubuhay na nakakakita sa akin, narito't ito'y nasa pagitan ng Kades at Bered. At nanganak si Agar ng isang lalaki kay Abram at ang itinawag ni Abram, na pangalan sa kanyang anak na ipinanganak ni Agar, ay Ismael. At si Abram ay may 86 na taon nang ipanganak si Ismael ni Agar kay Abram.